Have a good day and positive vibes para sa ating lahat. At smartwatch, Android phone, no power. Hindi ko rin alam at dinala din sa atin. Siyempre shoutout kay Boss Paul Jan Henniker. And don't forget nga pala yung aking YouTube channel, iBabe6792. Ulitin ko, iBabe6792, my YouTube channel. Subscribe na po kayo. Kaya maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga subscribers, followers, siyempre sa mga family cards grinder natin, Repa Pips, Ka-Vapers, at ganoon din sa ating mga fans ng inyong lingkod, pambansang batugan. Smartwatch Ultra. Nakita naman yung case at alam naman ninyo to kung anong model to. No power. Then how to disassembly. Kailangan natin ng T6 na screw. Iba po yan sa regular na light na screw na mga ginagamit natin. Octagon po yan. Remove lang yung 4 pieces na T6 screw ng Watch Ultra. Yan yung gagawin muna natin. At now pa lang din natin ito babaklasin at i-open. And second step, niremove ko na muna yung strap nya. Madali lang ibalik yung strap nya, lalo sa mga madalas gumagamit nito. I-slide lang naman siya rito sa side na to, kaya madali lang din siyang baklasin. Next, removing yung plastic cover or kaya yung charging connection nito ng Watch Ultra. Ito na po siya. Huwag nyo ganong atakin dahil meron siyang tinatawag na flex or ribbon on sensor connection ng charging niya ng Watch Ultra. And third step natin, removing back cover. Ingatan lang ninyo to. And about dito sa sensor niya sa charging is nakadikit lang siya rito. Dual adhesive to, kaya ingatan lang niyo mapunit or kaya maputol yung flex or yung ribbon. Then nakapatong lang siyang ganyan at nakadikit lang tong top niya dito sa ibabaw ng plastic cover. Ito yung battery ng Watch Ultra. Ito yung model niya. Ito yung klase ng battery niya. Ito yung part ng labasan, no? Sabi waterproof. Then check ninyo, ito yung mga part ng water damage kahit hindi nag-open. Di-disconnect ko lang yung wire connection ng battery ng Watch Ultra para ma-check ko rin maigi. Ito yung battery nya. And third step natin, how to remove LCD using this plastic pump. And be careful once na nire-remove nito kasi pwede mabasag yung LCD. One set yan. Ito yan. Ito yung loob nyan. Ito yung forma. Mayroon siyang same lang din sa mga unit. Syempre ingat lang din. Naka-separate yung touchscreen din niya. Then disconnect ko muna tong LCD connector niya saka yung touchscreen connector. Ito yung forma niya, separate siya. At ito rin yung cause niya, water damage. I think baka LCD nagkaroon ng problema yun. Kita yun sa water damage niya. And fifth step, fourth step and fifth step natin. Fifth step natin, need ko lang ding i-remove tong battery connection, battery wire. Don't forget, huwag nyo kakalimutan na kung saan nakalagay yung battery yung wire connection niya, yung positive sa negative. Next natin, checking yung battery. If it's good yung battery. Patay yung battery Okay, it's good. Umalo siya. Then check yung connection na motherboard. Goods. Konting short about do sa damage, water damage.
checking na motherboard and connection, water damage. Kita naman ninyo yung sa channeling niya or yung button niya rito. Ground ano rin siya, shorted din siya, water damage din. Same din dito sa kabila sa isa. Yung mga parts niya. Kaya kung bakit no power siya. And same din sa LCD. Yung bakas ng water damage sa button niya.